Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang kwentong Ang Aso at ang Leon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang kwentong Ang Aso at ang Leon. Isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Ernesto U. Natividad Jr. The Dog and the Lion, isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Ernesto U. Natividad Jr. Isang araw, naligaw ang isang matandang aso habang hinahabol ang kuneho. Maya-maya ay napansin niya buhat sa malayo ang isang leon na tumatakbo papalapit sa kanya na may tinging nagugutom. Palagay ko'y, ako nang nilalang na ito, sabi ng aso sa sarili. Nakakita ang matandang aso ng mga butong nagkakalat malapit sa kanya. Umayo siya na animoy ang mga ito nang nakatalikod sa paparating na leon. Nang leon, sumigaw ang matandang aso. Isang napakasarap na leon, mayroon pa kayang iba rito? Nang marinig ng batang leon ang sigaw ng matandang aso, ay bigla itong tumigil at mabilis na nagtago sa puno. Marahil ay ang matandang asong iyon at marami ng bulong niya sa sarili. Ang ardilya o squirrel naman na kanina palang nanonood sa malapit na punong kahoy ay alam ang ginawa ng aso at nag-isip na gamitin ang kanyang nalalaman para sa kanyang sariling proteksyon mula sa leon. Siguro naman ay makukuha ko ang loob ng leon, nakangiting sabi nito sa sarili. Nang makausap ang leon, ipinaliwanag ng ardilya ang nangyari at gumawa ng kasunduan. Baka pinagtatawanan ka ng asong iyon ngayon, pangising tinura ng ardilya. Ang leon dahil sa kanya at nagbika, sumakay ka sa likod ko at nang makita mo ang mangyayari sa iyon. Natiktikan ng matandang asong pagdating ng leon na may nakasakay na ardilya sa likod. Sa halip na tumakbo, naupo siya at nagkunwaring hindi pa niya sila nakikita. Nang malapit na ang dalawa at alam niyang siya'y maririnig, ang matandang aso ay nagsabi, "Nasaan ang ardilyang iyan? Inutusan ko siya. Isang oras nang nakararaan na dalhin sa akin ang isa pang leon." Biglang kinabahan ng leon at bumaling sa ardilya. "Akala ko ba'y kakampi kita? Mulang pala ako at nais mo kong sa asong iyan." Akala ng leon ay talagang inutusan ng matandang aso ang ardilya upang siya ay dalhin sa harap nito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa laki niya ay kaya niyang at ang matandang aso. Kumaripas ng takbo ang leon at hindi na nagawang lumingon. Ang ardilya ay naiwan. Hinarap siya ng matandang aso at nanagwika. "Akala mo siguro ay mo ako sa pamamagitan ng leong iyon. Matanda na ako at marami ng karanasan. Hindi ninyo ako na humingi ng tawad ang ardilya." Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Aso at ang Leon, The Dog and the Lion. Isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Ernesto U. Natividad Jr. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!